Magandang hapon po, magandang araw, magandang gabi, magandang umaga. Anong oras po muna kami dito? Good day! Good day. Magandang araw po. Maraming natutuwa sa balitang ito. Sa mga nag-aabang, inaabangan ng marami. Kasi may mga nagsasabi na makakalaya na daw entering release si Tatay Digong. Uy, kasi matanda na eh. Tapos nakakulong, 80 years old. Gaano nakakahina yan. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga nagpakulong sa kanya pagka napagbigyan yung kahilingan na makakalaya na siya kahit pansamantala habang hindi pa dinirinig yung kanyang kaso patungkol doon sa human rights ng mga biktima ng karahasan doon sa yung kanyang noon nung siya ang presidente pa na war on drugs. Ito, panoorin po natin. Maraming may mga balibalita na makakalaya na daw siya. Posibleng makabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ng Pilipinas sakaling aprubahan ang hiling na interim release o pansamantalang paglaya mula sa detention facility ng International Criminal Court sa The Netherlands. Kasunod ito ng hiling ng defense team na palayain na ang dating Pangulo dahil sa edad na 80 taong gulang. Pero ayun, matanda na, 80 years na siya. Tapos nakakulong pa. Gaano kahina yung katawan ng 80 years old. Meron akong lolo noon na umabot ng mahigit 80 bago pumanaw. Yung 80 years old, talagang napakahina na. Halos hindi na makatayo ng diretso. Talagang hindi na makatayo ng diretso. Tapos pag naglakad ay bilang na bilang yung hakbang. Ganun yung kalagayan ng matanda, 80 years old. Tuloy natin. Si Attorney Nicholas Kaufman na maaari lang makabalik ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte kung papayag ang pamahalang Pilipinas, gayon din ang mga hukom at prosekusyon ng ICC. Nauna nang pinayagan ng ICC ang hiling na ipagpaliban ang pagdedesisyon sa hirit na interim release ng dating Pangulo sa hindi tinukoy na lugar hanggat hindi nakukuha ang mga kailangang dokumento para sa motion. Ayon kay Attorney Kaufman, posibleng masabay ang pagpapalabas ng desisyon sa hiling ng interim release sa pagharap ni dating Pangulong Duterte sa confirmation of charges sa September 23. Marso, inaresto ang dating September 23, anong buwan ngayon? July pa lang. July 30. July, August, September. Tagal pa. Tuloy nga natin. Pangulo sa bisa ng warrant of arrest mula sa ICC dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs. Tapos mayroong balita na ibinalita sa Net25 na yung entering release sa ating dating Pangulo, Tatay Digong, ay parang confirm na. Pero hindi binanggit ni Vice President Sara kung confirm na. Ito, panoorin po natin sa Net25. Kasi may binabanggit sila na parang alam na ng Vice President na wala na yata doon sa ICC detention cell, sa kulungan. Parang nakalabas na. Pero nilinaw ng Net25 kung nagpainit ba, lumabas ba, tapos babalik din agad. Ito, panoorin natin. Balita, hindi ko ito nakita. Ano yan? Na ang dating Pangulong Duterte daw ay nakalabas na ng ICC. Nakalabas? Pinumalat na balita. Nakalayaw. Ano ba nagpaharaw lang?
Ewan ko, kasi maging ang Vice President Sara Duterte ay hindi alam kung totoo ito oh. Sabi niya dito ay, I know the answer but I will not comment. Hindi nga, no. As I'm not sure if it is allowed on my level. Ganon? The best is to ask his lawyer, Attorney Nicholas Kaufman. May bali-balitang nakalabas daw ng ICC detention facility ang Pangulong Duterte. Nakalabas, bintas mabalik din, paano ibig sabihin? Wala nga. Kasi naman sa labas sa ulong ka, tapos bumalik din agad. Ako ay naiiwagaan sa sagot nito. Kasi sabi niya, I know the answer. Okay. Ibig sabihin, alam niya kung nakalabas o hindi. I will not comment as I'm not sure if it is allowed on my level. Kung allowed ba siyang sabihin kung ano talaga yung estado? Oo, kasi ito naman kung reading between the lines. Yes. Nilinaw na walang nilinaw kung nakalabas na nga, wala na sa detention cell, kulungan, o nandun pa rin mismo. Pero hindi rin sinagot na nakalaya na. Surprise ba? Surprise. It's a surprise. Lalong manggagalaiti sa mga kwan dyan. Yung mga anti-Duterte. Huwag silang manggagalaiti niyan. Tapos, ito pang matindi. Yung, tawag nito? Yung bang, itong impeachment, wala binasura ng Supreme Court. Kasi sa loob ng isang taon, 4 na beses pa naman silang nag-file. Tapos nakakatwira nila, hindi naman naipasa yung 3, yung naipasa lang. Pero na-file. Hindi naipasa, na-file. Nag-file ng kaso sa korte, ng impeachment, doon sa Kongreso. Ang katwiran ng Supreme Court, isang beses ka lang mag-file para sa kahit sino man, mula presidente pababa, isang beses ka lang mag-file ng impeachment case mula sa Kongreso tapos dadalhin sa Senado. 4 na beses. Ito panoorin natin sa Net 25. Nilinaw nila yan. Maraming galit dyan. Ang desisyon ng Supreme Court ay immediately executory at ito ay isang unanimous decision. Ano po bang ibig sabihin nun, Sen? Pagka unanimous decision, ang ginawang pagpapasya ng Supreme Court, unbank. Wala ka ng kapag-pag-asa na mag-MR ka man lang. Ganon. Paano ka mag-MR unanimous? Zero pa na. Wala man lang ano. Sino ang papansin sa'yo? Sinong, kahit isang kaluluwa doon sa Supreme Court, ang magbibigay sa'yo ng konting panahon na maaaring pagbigyan ka. Isinara na po ang lahat ng mga pagkakataon para ikaw man lang ay humingi ng motion for reconsideration. Tsaka immediately executory. Opo. Wala nang MR yan. Wala nang appeal yan. Kahit isang kaluluwa doon sa Supreme Court ang magbibigay sa'yo ng konting panahon na maaaring pagbigyan ka. Sige nga, basahin ko kung ano yung MR mo. Baka sakaling may makita nga ako riyan. Wala Isinara na po ang lahat ng mga pagkakataon para ikaw man lang ay humingi ng motion for reconsideration. Tsaka immediately executory. Opo. Wala nang MR yan. Wala nang appeal yan. Yun pala yung immediately, walang forthwith, kundi agad-agad, dapat ipatupad pala yan. Ang liwanag naman kasi Opo, kagaya ng binabanggit natin, doon sa una pa lang na mga pagtalakay natin dyan, ito maring magdamdam yung ibang makakarinig, lalong-lalo na yung mga kasamahan ko sa House of Representatives dati. Opo. Pero pwede nating ipaghalimbawa yan sa nagsaing ng kanin dyan. Okay. Nagluto. Isip-isipin mo, hilaw na hilaw naman yung kanin. Ganon? Paano mo ipakakain sa Senado yun? Di ba? Hindi ka makakakain kung yung kanin ay hilaw na hilaw din. Halos halos bigas pa makakain mo ba yun? Kaya gusto Natatawa ako sa mga reaksyon ng dalawa.
Nelson Lubao at si Kajem. Ang talino ni Senator Marcoleta, no? Napakatalino yung mamang yan. Tuloy nga natin. So kasi pikit mata yung kakainin eh. Hindi, kaya nga sinabi ko na sa iyo nun. Kung matutuloy, sinasabi ko nga eh. Ang totoo niyan, yung unang 3 impeachment complaints, hindi lang hilaw eh, panis eh. Bakit ka? Ganun ba? Oo. Kala mo yung pinatagal. Oo nga, nabinbin eh. Kapag binilang mo yung araw ng pagkakabinbin dyan, hindi siya bababa sa 20 araw. Oho. Subukan mo ang Sinaing. isang niluto Opo. ay itago mo, hindi sa refrigerator. Ilagay mo lang dyan sa cabinet, pero hindi refrigerator. 20 araw, Ba? alis 2 mangyayari, kinain ng daga o napanis. Oho. Napanis. Napanis po. Paano mo idadali sa paano mo dadali sa Senado ngayon? Naglululundag pa nung pumunta eh. Yun na nga po. Forthwith. Isip-isipin mo. Ayan, nakita tuloy ng Korte Suprema. Naisip ko lang. Ako natatawa eh. Patungkol doon sa mga anti-Duterte. Pag makalaya, temporary na kalayaan, makakauwi dito sa bansa, yung si Tatay Digong, tapos sasabayan pa ng yung pagbasura sa impeachment case. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga nagagalit sa Duterte? Sabihin nila, kayong mga nandyan sa Senado, bakit? Ito dinidikdik nila siguro Chis Escudero. Pero ito matindi eh. Nakuha ni Senador Rodante Marcoleta yung Blue Ribbon Committee. Yung lahat ng maraming i-investiga niya. Patay! Mag-iingat kayo dyan. Abangan natin yan, yung mamang yan, dyan sa Senado. Kasi nahawakan niya yung Blue Ribbon Committee. Yun ang gusto niya gawa. Delikado yun. Kapanapanabik ito. Yeah, subaybayan natin siya. Senador Rodante Marcoleta at maging yung iba pang mga kaganapan sa ICC, tapos sa impeachment, at hindi lang yan, marami. Pati yung tungkol sa Iglesia ni Cristo, yung mga buwabatikos, marami tayong aabangan dito sa aming channel. Maraming salamat po. Mag-iingat tayo lahat.